Senator Laila at Pinulong, LP siya, isa siyang kritiko ng administrasyon. So, konektado yan. Pagkatapos noon, kami naman bilang LP ng mga at LP coalition na mga senador, tinanggalan din ng committee. So this is all, ito ay kasama sa plano dahil hindi komportable ang mga administrasyon sa aming pagiging kritiko sa ilang mga bagay. Inilalabas ang palagay nating hindi tamang mga patakaran at polisiya. Parang ang gusto ata administration right or wrong, no? Na hindi naman din tayo papayag sa ganun. So ito ang tinutulan din natin ng EJK at itong Marcos Berial at dahil nga rito nakita siguro ng administrasyon na panahon na para kami ay tanggalan ng mga committee nito. Ang pinaka-importante sa isang pamilya, seguridad, diba? Yung makakauwi ng hindi na-harass, hindi na-rape, hindi na nanakawan. Ang isang tatay, yun ang iniisip sa kanyang asawa at anak. Ang isang nanay, yun ang iniisip. Ang isang anak, yun ang iniisip sa kanyang magulang. Ang mga bata, yun ang iniisip sa kanyang pamilya, diba? So, it's not I'll wait for them. Sige. Tol, pwesto na daw kayo para... Pwede ko yung take 2 lang para... Sige lang po. Para isang bagsak. Ano, okay na kayo, Tol? Okay na kayo, Tol? Okay. Okay na kayo. Okay na kayo, Tol? Ang sandali na. 1, 2, 3, hindi nila. Thank you. Para mahirap. Okay na kayo? Game. Mga kapatid, okay na? Sige, okay na daw po. Sorry, sir. Okay. Sa war on drugs, ang pinaka-importante sa pamilyang Pilipino, ang seguridad o ang safety ng kanilang pamilya, di ba? Maging anak yan, maging magulang, maging isang barkada, parati mo iniisip, safe ba? Safe ba sa kalye, safe ba sa eskwelahan? Pag sa ATM ba at kinuha niya sweldo niya, safe ba siya? Pag naglakad sa madilim na tulay o ng isang sumakay sa bus, safe ba yung tao, di ba? Okay. Drugs account for 40 to 60% ng crime sa ating bansa. 40 to 60% ng krimen sa atin ay drug-related. At ang problema, pasama ng pasama. Diba? From yung usual na pang-hold up, acts of lasciviousness, nagiging rape. From rape, nagiging rape ng 4 years old, 8-year-old, 10-year-old. From physical injuries o yung binubugbog, nagiging homicide, nagiging murder. Yung murder, sariling kapatid, sariling tatay, sariling anak, napapatay, di ba? So, hindi pwedeng sabihin, tigil na lang yung war on drugs kasi may mga abuse. Ang kailangan itigil, yung abuso. Now, meron talagang mga nagliling lang o meron talagang obviously na minimislead ang public sa statistics at saka sa numbers. Paulit-ulit po, kung titignan nyo po, 10 to 14,000 ang patay, ang extrajudicial killing every year in the last administration. No? More than 1,000 people, homicide, murder. So doon po sa sinasabing almost 8,000 na patay, 2,500 plus po ang out of police operations. And lahat yan may automatic review. Yung mga ginamitan ng abuso doon na may extrajudicial killing, full force of the law ang gagamitin laban sa pulis na yon. Murder ang ikakaso doon, walang excuse yun. But it is not state-sponsored extrajudicial killing. Sa the rest ng 5,000, bakit mo i-charge sa police or sa Duterte administration at bakit mo sasabihin it's an extrajudicial killing? Nasaan napunta yung 10,000 a year, yung 14,000 a year dati?
the mere fact that grabe ang drugs, meron talagang mamamatay. So ang question, gusto nyo bang protektahan ang pusher at itigil ang war on drugs? O gusto mo protektahan ang pamilya mo? And unfortunately, may resulting death. How can we avoid death? Sumurrender sila. Pero kung high sila at lalaban sila sa pulis, wag mo sabihin mas gusto natin ang pulis ang mamatay. Diba? So that's the reality there. Having said that, does the PNP need to reform? Yes. From the start naman, sinabi ni Pangulong Duterte na maraming reforma na kailangan sa pulis. So ang aking pakiusap, i-relaunch, ibig sabihin i-communicate well, i-atasan ng gusto kung anong units ng PNP, pero make it very clear kung anong parameter, paano mag-complain. Now, yung mga tumutuligsa, ibig na tumuligsa, tumulong kayo. Tumulong kayo magkaroon ng lighting ang inyong area. Tumulong kayo magkaroon ng CCTV. Tumulong kayo na magkaroon ng equipment ang ating mga pulis. Tumulong kayo na yung mga tax evaders magbayad ng tama para maitaas natin ang sweldo ng pulis. No? So maraming pwedeng gawin rather than just saying stop the war on drugs. No? Remember, the war on drugs is just a term. Basically, it is a campaign against illegal drugs. Are you telling me now that you want a country which does not have any campaign against illegal drugs? So para nyo nang sinabing willing tayong patayin ang bunating bansa. That's the implication. Pag sinabi mong tigil ang war on drugs, para mo sinabing patayin mo na lahat ng Pilipino. Tama bang PNP na ulit ang mag-resume? Kasi di ba binigay mo na sa PIDEA? Kasi There's a lot of misunderstanding there. Kasi ang actually binigay yung lead sa PIDEA. So ang problema, di ba, ang katulad na madalas naming sabihin, umaangal man yung iba na nasa elite, o yung iba sa politically correct, sa lengguwahe o sa tonalidad ng ating Pangulo, eto na iintindihan ng mga kriminal. So nung ni-report ng ating makasamaan sa media na suspendido ang Tokhang, ang dating po sa mga kriminal, suspendido ang war on crime at war on drugs. Isang oplan lang ang sinuspinde, yung Tokhang. And I'm not saying ibalik yung Tokhang. Kasi there are 1,001 alternatives. Ang problema, tanungin nyo ang mga cameraman nyo, tanungin nyo ang mga nagwo-work behind the camera sa inyong himpilan, tanungin nyo mga security guard pag umuwi sila. Yung dating mas tahimik na, wala nang tambay at hindi mo na mamukaan yung mga pusher, bumalik sa ibang lugar. So, this is what we have to do. So, agree din kayo na Oplan Tokhang na dating ginawa o ganong sistema? Kailangan i-review to ng PNP and yung aspects ng Tokhang that work, ituloy. Yung aspeto ng Tokhang na hindi. So, halimbawa, ang isang hindi nag-work, lahat ng polis kasama. Kasi kung may 6,000 na pulis na into drugs at sinama mo, magtatago sila sa likod ng Tokhang para mangidnap, mangikel, or patayin yung mga kilala nilang pwedeng isumbong sila. No? So it doesn't have to be, it can be Tokhang 2.0 or it could be a totally different. But ang main thesis ko is that it should be the people's war on drugs and not Duterte's war on drugs. No? Meaning, tanungin natin lahat, ang simbahan, ang youth, ang LGUs, ang Kongreso, anong ambag nyo? Anong pwede nyong gawin sa war on drugs? Hindi pwedeng Duterte, PNP, PDEA, NBI lang. It has to be a concerted effort by everyone, including yung parents ng ating mga kabataan. Senator, yung kay Secretary Lopez, ano ba ang stand nyo doon? Paano pa siya sinusuportahan ng Malacanang? Kasi malakas yung resistance sa Senate and sa House. Not just Secretary Lopez. Unang-una, the palace completely respects the legislative processes and the processes of constitutional commissions. No? Hindi sila nakialam sa pagpapalit ng chairmanships dito. Hindi sila nakialam sa leadership. At ang tanging sasabihin mong pakikialam sa CA is yung coordination in terms of sending yung appointments. But they leave it up to the Commission on Appointments kung sino ang i-confirm at hindi. Now, there are two sides kay Secretary Gina. Yung one side na nagsasabing she thinks that mining or mineral resource development is evil per se. And there is no such thing as responsible mining. Yan yung isang side na kung yung side na yun ang papakinggan mo, hindi siya dapat
ma-confirm dahil sisirain niya yung industriya. Meron namang kabilang extreme na nagsasabing siya lang ang secretary na nag-i-enforce ng tama dahil marami ding mga minors na irresponsible or nag-take advantage ng weak regulatory powers or regulatory mechanism ng gobyerno. So that's why nandiyan ang CA para pakinggan yung both sides, no? But pag controversial, ibig sabihin nagtatrabaho. But ang tanong namin sa CA, tama ba yung tinatrabaho niya o hindi? No? So there are legitimate issues that have to be addressed. So tingin ko hindi makukuha ng isang hearing, pero tingin ko magandang paliwanagan ito. Pero tingin nyo, si Presidente naman, kung sakaling mabypass, i-reappoint pa rin yan. He still wants... The President has not announced that he will not reappoint any cabinet member. He does understand that busy din ang Kongreso at hindi naman mararush lahat. No? But he will respect Congress kung magre-reject. No? So, at saka kung makikita mo, wala pang 1 year eh. So usually in the first year talaga marami namang mababypass. Ngayon, ibang usapan kung 2-3 taong ka nababypass, baka magdalawang isip kung i-reappoint. Pero kayo personally, anong stand nyo kayo? I'm willing to listen. I'm going to listen because you need someone who will be very strict sa environment, but someone who will not kill the industry. So, and she's saying that that's her. So let's give her a chance, but let's also give a chance sa lahat ng umaangal. Thank you. Okay? Thank you guys. Sir, Yeah, sir. binigay ko kay Ate Open.